Magandang araw sa lahat, magandang gabi, magandang umaga. Depende kung anong oras ninyo bubuksan o anong oras ninyo pakinggan ang discussion na ito. Para sa lahat, good morning, good evening, good day. Happy day, be happy and enjoy every moment of our life, of your life. Okay, so ngayon, dito na tayo sa pagtalakay tungkol sa morpolohiya dahil tapos na nating natalakay ang ponolohiya noong nakaraang linggo, last week, at na-send ko na sa inyo. And then, para sa morpolohiya, nag-send na rin ako sa inyo ng YouTube discussion tungkol sa morpolohiya at pagbabagong morpoponimiko. At ngayon, susundan ko ito ng aking recorded discussion para mas lalo ninyong maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng morpolohiya. At doon sa ponolohiya, alam naman natin ang diin, ang pagbigkas ng salita ay nagdepende sa diin at ang pagbigkas natin doon matutukoy kung ano ang kahulugan. At saka yung pantig at pagpapantig, alam natin na may kayarian ng pantig na payak, patinig, katinig, mayroon tayong ti, patinig, katinig, 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 patinig, katinig. So, depende sa unang saltik ng ating dila sa pagbigkas ng isang salita. So, ngayon, tatalakayin natin ang morpolohiya ng wikang Filipino. Kilala rin sa tawag na palabuuan ang pag-aaral ng pinagsasama-sama ng mga ponema upang makabuo ng may makahulugang unit o ang tinatawag na morpolohiya. Sa ibang pagpapakahulugan, ang morpolohiya ay isang pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita. Samantala, ang ponolohiya ay pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog. Ngayon, ang mga tunog ay pinagsasama at nakabuo tayo ng isang salita, iyon ay tinatawag, ang pag-aaral na iyon ay tinatawag na morpolohiya. At morpema ang tawag sa pinakamaliit na unit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan. So, ang nabuong salita ng pinagsasamang tunog ay tinatawag na morpema. Tulad nung ibinigay ko sa inyo noong nakaraang klase na ang salitang laso ay binubuo ng 4 na tunog na la, a, sa, o. So, nabuo ang morpemang laso. So, may kahulugan. Kapag nakaltas ang ponemang la, ang naiwang morpema o salita ay ang aso. So, iba naman ang kahulugan nito kapag iba ang o may nawala, nakaltas, o may madagdag na ponema o tunog sa isang salita. Okay, so, bawat salita ay may tinatawag na batayang salita o tinatawag nating salitang ugat. Ibig sabihin, ang batayang salita o salitang ugat ay iisa lamang. So, ang batayang salita o salitang ugat na ito ay maaaring lapian, meaning may ikakabit na panlapi at magkakaroon naman ito ng ibang kahulugan. Kapag batayang salita lang o salitang ugat, iba ang kahulugan. Kapag ito ay may panlapi na ikinakabit o tinatawag natin nilalapian na, magkakaroon na ng ibang kahulugan tulad ng salitang damo. So, ang damo ay, ibig sabihin yung mga sagbot, no? Kung baga sa Cebuano, sagbot. At may unlaping ma. Unlapi dahil sa unahan inilalagay o kinakabit ang panlaping ma. So, nagiging madamo. Ibig sabihin, maraming damo. So, plus damo lang, sagbot, pagdating sa panlaping ma, nagiging madamo, nangangahulugang maraming damo. Ang ma plus talino, talino is, may talino, ibig sabihin yung knowledge, no? Bright. Okay.
Kapag ito ay matalino, ibig sabihin katangian na siya ng isang tao. Nangangahulugang may utak, no? Matalino. Tubig, plasma, ito ay nagiging matubig. Nangangahulugang maraming tubig. Na plus galang, nagiging magalang, isa ng pang-uri, naglalarawan o nagbibigay katangian ng isang tao. Ma plus putik, nagiging maputik, ibig sabihin maraming putik. Ma plus sunurin, masunurin, isa ring katangian. At plus tawid, nagiging tumawid, so iba na, ibig sabihin, tumawid ka na, o nilabang na ka. Dakip is iba, pag sinasabing dakpin, okay, hulihin ang isang tao. Ang morpemang ma sa madamo, matubig, maputik ay nangangahulugang marami, no? Nangangahulugan itong marami at sa matalino, masanurin at magalang naman ay nangangahulugan ding katangian ang morpemang ma na ikinakabit o inilalapit sa iba't ibang mga salita. So, kung balikan natin, itong mga salitang ito, madamo, talino, tubig, galang, putik, ay mga batayang salita o salitang ugat. At itong nasa gilid na ma at at in ay tinatawag silang mga panlapi. So itong mga panlapi na ito ay ikinakabit sa mga salitang ugat upang makabuo naman ng ibang salita. May dalawang uri ang morpema. Ito ang morpemang may kahulugang panleksikal at ang morpemang may kahulugang pangkayarian. So sa morpemang may kahulugang panleksikal, sa uring ito masasabing tiyak ang pangalan ng lugar, tao o bagay, katangian ito at diwa ng aksyon. Ibig sabihin, sa uri ng morpemang ito, tiyak, no, specific, may kahulugan talaga ang salita kung ano ang tinutukoy o sino ang tinutukoy o anong ibig sabihin o ano ang ipinahihiwatig. Okay, halimbawa, sa pahayag o pangungusap na ito, nanood ng sine sa is-in-Fairview sina Mila at Pat. So ang pangungusap na ito, ang sinalungguhitang salita ay nanood, sine, is-in-Fairview, Mila at Pat. So kung titingnan natin, tiyak ang kahulugan ng salitang nanood, isang pandiwa. At ang sine ay isang pangalan kung saan yung pinanood nila ay ang palabas ni pelikula na ipinalabas. Is-in-Fairview, ito ang lugar kung saan sila nanood ng sine at ang sino ang nanood, sina Pat at Mila. So kung titingnan natin, ang mga salitang sinalungguhitan ay may tiyak na kahulugan. Ang nanood ay isang pandiwa o aksyon, sine ay isang pangalan, is-in-Fairview isang pangalan, Mila at Pat ay isang pangalan. So, yan ang ibig sabihin ng mga morpemang may kahulugang panleksikal. Ikalawa ay ang mga morpemang may kahulugang pangkayarian. So, sa uring ito, walang tiyak na kahulugan, walang specific na kahulugan ang mga morpemang ito kapag nag-iisa. Halimbawa, ang nang, sa, ang, at. So kung kaninang jud silang upat atong tan-awon, walay meaning, walang silbi, walang halaga, dahil hindi natin maiintindihan kung anong ibig sabihin. Kapag ito ay ginagamit na sa pangungusap, ang mga ito ay magkakaroon na ng kahulugan. Okay. Halimbawa, kung gamitin natin sa pangungusap, ito ay, halimbawa, sina J at BB ay kumain ng pizza. Okay. So kung susuriin natin ang pahayag, ito ang pangungusap na sina J at BB ay kumain ng pizza ay may morpemang pangkayarian at may morpemang panleksikal. Una, ang J, BB ay mga morpemang panleksikal, kumain at ang pizza. Ngunit ang at ang nang
ay mga morpemang may kahulugang pangkayarihan. So kung babasahin na natin, ang pangungusap na ito ay nagkakaroon na siya ng kahulugan. So ang nang at na ginagamit dito ay nagkakaroon na ng kahulugan. So maiintindihan na siya. Pero kapag ito lang, walang kasama sa pangungusap, ay hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin. Sunod, mga anyo ng morpema. Unang anyo ng morpema ang tinatawag na panlapi. Isa itong morpema na nagtataglay ng kahulugan. Tinatawag din itong malayang morpema. Ibig sabihin, malaya siya, di malayang morpema, sapagkat ang panlaping ito, ang mga panlapi, ay may nakalaan na salitang ugat o batayang salita kung saan sila pwedeng ilalapit. Kung ihambing natin sa buhay ng tao, ang panlapi ay tulad ng mga tao, mga lalaki o babae na may asawa na may nakalaan na sa kanila, hindi na sila malaya, hindi na free, wala ng kalayaan o walang freedom. Okay. Halimbawa, ang panlaping ma. So, ang panlaping ma ay nakalaan siya na ikakabit sa salitang damo o kaya sunurin, talino, bait, ganda. So, nakalaan na siya. So, hindi na siya pwede i-add to pa sa salita na ibig, maibig. Hindi na siya pwede ikabit sa salitang kain, makain. Dahil walang salitang makain sa Filipino. So, ang ibig sabihin, ang salitang ito, ang panlaping ma ay nakalaan na kung asa siya pwede isama. Kaya tinatawag siyang di malayang morpema. Kapag ang panlapi at pang-uri ay pinagtatambal, meaning pinagsasama, nabuo ang panlaping makauri. So, halimbawa, ang panlaping ma plus ganda. Ma plus salitang ugat na ganda, so nabuo ang salitang maganda, isang pang-uri, nagbibigay ng katangian. Halimbawa, ang salitang sama plus panlaping han, nagiging samahan, to go with action. Ito ay tinatawag na pandiwa. So panlapi plus pandiwa, ang mabuo natin ay ang makadiwa. Panlapi plus pang-uri, ang mabuo ay makauri. At saka, ang panlapi, halimbawa, tinda plus han na panlapi, nabuo ang salitang tindahan. Tindahan, ito ay makangalan. Bakit? Makangalan ang tawag dahil ang panlaping han at ang salitang ugat na tinda, pangalan is na pinagtatambal na buo ang salitang tindahan, kaya tinatawag ito na makangalan. Tunghay natin ang mga panlaping han. Ito ay maaaring isang panlaping makauri kung nagsasaad ng katangian. Maaring maging panlaping pandiwa naman kung nagsasaad ng kilos. So, depende kung anong isinasaad ng salita. Halimbawa, kung makauri is panga. Ang halimbawa, ang salitang panga plus panlaping han, nagiging pangahan. Ibig sabihin, malaki ang panga. So, isa siyang pang-uri, malaki ang panga. Ang babaeng iyan ay pangahan, meaning malaki ang panga. Makadiwa, sama plus han, samahan, kilos na nagsasaad ng pagsabay sa iba. Maka plus makangalan, tinda plus han, ay nabuo ang salitang tindahan, lugar ng pamimili. So, yan ang halimbawa ng tinatawag nating mga panlapi. Ikalawa, ang salitang ugat o tinatawag nating batayang salita. Ito ay mga payak na salitang walang kasamang panlapi. Taglay nito ang kahulugan sa kanyang sarili. Meaning, ang salitang ito o ang mga salitang ugat o ang batayang salita ay payak. Wala siyang kasama. Taglay niya ang kanyang, kahit wala siyang panlaping kasama, pero
mayroon siyang kahulugan. Tinatawag din itong malayang morpema. Bakit siya tinatawag na malayang morpema? Sapagkat ang mga salitang ugat na ito ay nagdepende kung anong panlapi ang ilalapi sa kanila. Ikakabit dito ay mabuo ang ibang salita. Halimbawa, ang awit. Kapag ito ay lagyan ng unlaping magiging umawit. So, iba na ang meaning. Halimbawa, ang sayaw. Lagyan ng hulaping in. So, mahimo siyang sayawin. Kinis, lagyan ng unlaping ma. Magiging makinis. Dasal, lagyan ng panlaping an. Dasalan. O, iba na. Halimbawa, ang laba, lagyan ng panlaping maglaba. Bayani, lagyan ng panlaping han. Bayan, lagyan ng panlaping kabayan. Gawa, gumawa. Ulan, umulan. Ganda, maganda, or kagandahan. So, ibig sabihin, ang salitang ugat o batayang salita ay mga payak na salita, walang kasamang panlapi. Ngunit, taglay nito ang kanilang sariling kahulugan. Tinatawag din itong malayang morpema sapagkat libre, free siya, malaya ang mga salitang ugat na ito kung ano ang panlaping ilalapi o ikakabit sa kanila na naaayon at nababagay sa kanila. Para bang kung sa tao pa, ito ay dalaga at binata na. Kahit sino pwede lang ligawan. Free sila mamimili kung unsa ang para sa ilaha. Okay. Next, morpemang ponema na nagsasaad ng kasarian. Ito ang ponimang a at ponimang o na ay nagsasaad ng kasarian. Okay. Halimbawa, profesor, lalaki, walang profesoro. Profesora, babae na. Doktor, doktora. Senador, senadora. So, nagsasaad ng kasarian a. Pero, kapag sabihin ninyong maestra, babae. Maestro, lalaki. Hindi siya matatawag na morpemang ponema. Dahil wala namang salitang, kung wala itong o, wala. So, ibig sabihin, hindi siya kabilang dito. Yan lang ay ating paniniwala sa ating unang wikang Cebuano na kapag sabihin natin may is yun na. Yun na talaga, nasasaad na sa atin. Pero sa gramatika, hindi siya matatanggap. Tulad ng dekana. Wala namang salitang dekan. Dekano. So, isang salita yan, no? So, ibig sabihin, ang morpemang ito, morpema na siya na mayroon na siyang, morpema siyang salitang ugat, no? Kanang batayang salita. Dahil ang salitang dekano o ang salitang maestro, pwede nating pagmaestra, o yun nga, pagmaestro, pwede siya nating gawan ng ganon. Pero hindi siya kabilang sa morpemang ponema tulad ng anghilito, anghilita, wala mang anghilit, anghilit, no? Wala siya sa pangalan ng tao yan, no? Hindi siya kabilang dito sa morpemang ponema. Okay, so yan ang tatlong kayarian ng salita, no? Una ay ang panlapi, tinatawag din itong di malayang morpema. At ang salitang ugat, ito ay tinatawag na malayang morpema. At ikatlong anyo ay ang morpemang ponema na nagsasaad ng kasarian. Ano ito? Ang ponimang a at ang ponimang o. Okay, dito tayo sa kayarian sa pagbuo ng salita. Masasabing payak ang isang salita o salitang binubuo lamang ng salitang ugat. So, nabanggit ko na kanina na kapag ito lamang ay salitang ugat, wala pang panlapi, ito ay tinatawag na payak o batayang salita. Samantala, maaari rin namang mabuo ang salita sa pamamagitan ng pag-uulit, paglalapi at pagtatambal. So dito sa kayarian, ang isang salita ay mabubuo sa pamamagitan ng ating pag-uulit. So ang payak na salita ay magiging pag-uulit, may paglalapi, lagyan ng panlapi at pagtatambal kung ang dalawang salita ay pinagsasama.
nariresulta ng makayariang payak, inuulit, may lapi at tambalan. So, ibig sabihin, may 4 na kayarian sa pagbuo ng salita. Unang kayarian ay itong payak. Hindi ito sinasamahan ng panlapi. No? Nabanggit ko na kanina na kapag payak ang salita, ito ay salitang ugat o batayang salita. Payak na salita, salitang ugat, batayang salita, pariho silang tatlo. Hindi na sabihin, ma'am, kapag batayang salita ang sagot tapos payak, same ang kahulugan. Payak na salita, batayang salita, salitang ugat, pariho lang sila na ang kahulugan. Kaya halimbawa, ang sulat, saya or saya, aral, araw, hapon or hapon, ilaw, tula, init, sama or sama, bukas or bukas ay mga payak na salita. So wala pa siyang mga panlapi. Pero mayroon na siyang kahulugan. Alam natin kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Hapon, ibig sabihin afternoon. Aral is anong lesson na makuha. Pero kapag may panlaping mag, ay magiging mag-aral is to study. Kung mag-aaral ay nagiging student. Dalawang uri ng kayarian ng salita sa pagbuo ng salita ay ang pag-uulit o reduplikasyon. Binubuo ito ng ganap at di ganap or partial na pag-uulit. Meaning, ang pag-uulit ay may dalawang uri. Inuulit na ganap at inuulit na partial or di ganap. Kapag inuulit ang buong salita, ito ay ganap na pag-uulit. Halimbawa, ang salitang hapon. Hapon, hapon. Meaning, kung inuulit na ganap, ang buong salita ang inuulit. Ilan, ilan, ilan. Gusto, gustong, gusto. So, makikita natin ang punimang nang. So, ang nang na ito ang representative niya. Ito ay nakumakatawan sa nang na ito. Sa IPA o International Phonetic Alphabet, ito ang kanyang simbolo. So, kung makakita kayo ng ganito, ay simbolo yan ng nang na to. So, kana siya ang pagkasulat kung kani ng NG plus kana siya nga simbolo, pariho sa so ang nang na ito, kinakatawan ng ganitong simbolo. Bato, batong, bato. Okay. So, inuulit yan na ganap, meaning buong salita ang inuulit. Di ganap o partial na pag-uulit, bahagi lamang ng salita ang inuulit. Halimbawa sa salitang himutok. Himo, himutok. Okay, ito. Himo, himutok. Pero kung himutok na himutok, yan ay pag-uulit na ganap. Bali, baligtad. So, inuulit ang bahagi. Kung baligtad na baligtad, yun ay ganap. Tatakbo, okay, ang ta ang inuulit, kaya partial. Awit, no? Ito ay aawit, ibig sabihin, partial. Kung awit ng awit, yun ay ganap. Kani-kanya, so partial. Baha-bahagi, partial. Ano, partial? Kay bahagi, part lamang ng salita ang inuulit. Pero kung ganap na pag-ulit, buong salita ang inuulit, di ba? Kain ng kain, tulog ng tulog, tutulog, yon ay di ganap o partial. Kakain ay partial dahil ang bahagi lamang ng salitang kain ang inuulit. Pero kung kain ng kain, kumain ng kumain, yon ay pag-uulit na ganap. Kapag inuulit naman ang isang bahagi at ang kabuuan ng salita, ito ay tinatawag na magkahalong di ganap at ganap na pag-uulit. So, kapag makikita na ginagamit ang inuulit na ganap at inuulit na partial, ang tawag ana is magkahalong di ganap at ganap na pag-uulit. Okay, halimbawa, sa salitang ito, no? Ganap at di ganap na pag-uulit ang salitang ilan, salitang ugat na ilan. So, sa ganap, ilan-ilan, no? Ibig sabihin, inuulit ang buong salitang ilan-ilan. Pagdating sa di ganap, iilan-ilan, meaning part ang inuulit, iilan. So, pag pinagtambal na sila, nagiging iilan-ilan. So, meaning,
Iilan is pag-uulit na di ganap, ilan-ilan ay pag-uulit na ganap, so nagiging magkahalong di ganap at ganap dahil nagiging iilan-ilan. Papayag-payag. Okay, no? Okay, next. Pangatlo ay ang paglalapi o may lapi. Maaring ilagay ang mga panlapi sa iba't ibang posisyon ng salita. Kaya makikita sa unahan, yun ay tinatawag na onlapi. Kapag makikita sa gitna, ito ay gitlapi. Kapag makikita sa hulihan, ito ay hulapi. Ang proseso sa pagsulat, pagkikilala, pag-identify sa mga onlapi, gitlapi, hulapi, ay tinatawag na pag-uunlapi, pagigitlapi, paghuhulapi. Titingnan natin sa letter A, pag-uunlapi. Mapapansin natin na ang panlaping mag ay ikinakabit sa unahan. Ang sa salitang ibig ay kinakabit sa unahan. Ang ipag sa salitang luto ay ikinabit sa unahan. Kaya nabuo ang salitang o barbemang magsimba, umibig at ipagluto. Kung wala itong ipagluto lang, iba ang kahulugan. Kapag may ipagmining, umingi ng parang ipagluto mo siya, parang nag-uutos ka na kailangan mong ipagluto siya ng masarap na ulam. Then, pagigitlapi, makikita sa gitna. So, ang salitang sulat, mapapansin natin na nasa gitna ang om. Ang sinunod, nasa gitna ang in. Ang lumukso, nasa gitna ang om. So kung titingnan natin, ang sumulat pala, ang salitang ugat ay sulat, sinunod ay sunod, lumukso ay lukso. So ang mga panlaping ginagamit nasa gitna, mo na gitawag gitlapi, ang proseso ay pagigitlapi. Okay. Next, letter C, paghuhulapi. Meaning, makikita sa hulihan ng salita. Okay, halimbawa, ang ilaw. Nilagyan ng hulaping an, nagiging ilawan. Ang salitang ugat na suklay, nilagyan ng hulaping an, nagiging suklayan. Ang samba ay may hulaping hin, nagiging sambahin. So, mapapansin natin na sa huli siya makikita, yan ay hulapi, ang proseso ay ang paghuhulapi. Okay, kapag may unlapi, no, makikita na may unlapi at gitlapi ay ang salitang ibinigay. So kung titingnan natin, ang unlapi dito ay ang i, no? I. At ang gitlapi ay in. So, ang salitang ugat pala dito ay bigay. At dalawang panlapi ang unlapi at gitlapi. Pareho sa salitang magsumikap. Ang mag, ang unlapi sa salitang ito, at ang ang gitlapi. So, nabuo ang salitang magsumikap mula sa batayang salita o sa payak na salitang sikap. Then, kapag makikita natin sa isang salita na may unlapi, no? Makikita na may unlapi at hulapi, ito ay tinatawag na kabilaan. No? Meaning, gipatungan nasa gitna ang salitang ugat o batayang salita o payak na salita. Tulad sa salitang paaralan. Ito ay galing sa salitang aral. Okay. So, ang salitang aral, salitang ugat na aral ay inoonlapian. Nasa unahan ang pa, no? Makikita na nasa unahan ang pa at nasa hulihan ang an. So, ang panlaping ginamit ito ay pa at an, kaya nabuo ang salitang paaralan. Pariho sa salitang paglutuin. So, ang salitang ugat dito o batayang salita ay ang luto, ang unlaping pag na ginagamit nasa unahan, at ang huling nasa ulihan na panlapi ay ang panlaping in. Kaya nabuo ang salitang paglutuin. Okay, so kung nasa gusto nga ang salitang ugat, itawag sa kabilaan. Nga naman na may panlapi sa unahan, napoy panlapi sa hulihan. Okay, sunod.
pagigitlapi at paghuhulapi. So tingnan natin, sa gitna, gitlapi at sa hulihan o hulapi. Okay, ang salitang sinubok, ang panlapi ay ang pakikita ang hulaping an at ang gitlaping in. So, gitlaping in, meaning, ang salitang ugat pala dito ay subok. Pareho sa pinutulan. So, ang panlaping an, ang hulaping an, makikita nasa hulihan. Ang gitlaping in, nasa gitna. Kaya, ang salitang ugat dito ay salitang putol. So, ibig sabihin, nagkakaroon na ng ibang kahulugan kapag dinagdagan ng dalawang panlapi, nagiging pinutulan. Pareho sa sabi. Ang salitang ugat dito ay sabi. Dahil ito ay nilapian o hinuhulapian ng han, nasa hulihan, at ginitlapian ng in, ay nabuo ang salitang sinabihan mula sa salitang ugat na sabi. Okay. Next, pag-uunlapi, paggigitlapi, at paghuhulapi. Meaning, makikita ang tatlong uri ng paglalapi. So, mayroong unlapi, gitlapi, at hulapi, or tinatawag itong laguhan. So, sa laguhan, tulo kapanlapi ang atong makita. Naa sa unahan, naa sa tunga, naapod sa ulahi. Okay, so sa salitang magdinuguan. So ang mag ay isang unlapi dahil nakikita o makikita sa ulihan, sa unahan. Ang panlaping in, mapapansin natin na ito ay nasa gitna at ang hulaping an ay nasa hulihan. Kaya ang salitang ugat pala dito ay dugo. So, sa pamamagitan ng tatlong panlaping mag, in, at an, nabuo ang salitang magdinuguan. Meaning, kayo ay magluluto ng dinuguan. So, kung dugo, meaning blood. Kapag may tatlong panlapi na magdinuguan, tayo ay magluluto na o kumakain ng niluto ninyong dinuguan. Okay, pareho sa pagsumikapan, ang pag ay ang unlapi. Then, ang dito ay ang gitlapi at ang an ay ang hulapi. So, nabuo ang salitang pagsumikapan. Pareho sa maginataan. Ang ma ay isang unlapi dahil nasa unahan. Ang in ay isang gitlapi dahil nakikita sa gitna. At ang an ay hulapi dahil makikita sa hulihan, kaya ang salitang ugat pala dito ay gata. Same sa sansinukuban. Ang sansinukuban ay may unlaping san, may gitlaping in, at may hulaping an. So, kung atong nantawon, ang salitang ugat dito ay sukob. Okay, so ang tawag nito ay laguhan. Next, tambalan o pagtatambal. So sa tambalan, ito ay ang pagsasama ng dalawang salita sa pagbubuo ng isa lamang salita. Binubuo ito ng dalawang uri. So sa tambalan na kayarian ng sa pagbuo ng salita, ito ay pagsasama, no? Kana bang pagpartner, pagsasama ng dalawang salita at makabuo ng isa lamang salita. Kung ang dalawang salitang pinagsasama, ang isang salita mayroon siyang sariling kahulugan at isa namang salita ay may sarili siyang kahulugan at ang dalawa ay pinagtatambal, diusa nato, nagkakaroon na ng ibang meaning. May third, may pangatlong kahulugan na ang salitang ito. Okay, halimbawa. Okay, then ito ay may dalawang uri, tambalang ganap at ang tambalang di ganap o tinatawag nating partial. Sa tambalang ganap, ito ang ating tandaan, nagkakaroon ng ibang kahulugan o ikatlong kahulugan ang pinagtatambal na dalawang salita. Karaniwang hindi ipinaghihiwalay ng gitling maliban kung ito ay
katinig at sundan ng patinig. Okay, halimbawa, itong number 5, may, ang salitang may, meaning may, naa, ka, may. Akda, meaning imong gisulat. So kung ato siyang gi-partner, utangan jud nato gitling. Kay ngano, kung dili, ang mahitabo, mahimo man sang mayakda. So lahi ang buot ipasabot. So ang atong ipasabot is author, magiging may akda. Okay. Ito, kapit plus bahay. Ang kapit meaning hawak. No ha, kakapit ka sa patalim kana bang wala na jud kay lain kapainan, hawid na lang jud ka diha kahit para di ka matanggal o di ka mahawa. Bahay is balay. Kapag pinagsasama, wala nang gitling, isang salita na nagiging kapit bahay, meaning neighbor, imong silingan. Pareho sa bahag plus hari. Bahag ay isang tela na ibinalot sa ating sa masisilang bahagi ng katawan ng isang tao. Hari ay isang pinuno. So ang duha ka word nga bahag ug ang hari na ay lain-laing meaning. Pag pinagtambal, pinag-iisa sila, nagiging bahaghari na ang kahulugan ng bahaghari ay rainbow, balangaw. Pareho sa salitang hanap. Hanap meaning to search, mangita ka, buhay ay kinabuhi. Pero kapag pinagtatambal ang dalawa ay nagiging hanap buhay, meaning imong trabaho. No? Pareho sa anak is daughter or son, pawis is singot, no? Pawis natin. Kapag ang duha giusa nato na imong anak pawis, meaning ng anak pawis ay mahirap. So, yon ang ibig sabihin ng tambalang ganap. Kasagaran hindi pinaghihiwalay ng gitling. Okay, halimbawa, di ba kanang naamoy tao sa puso. Kapag pinagtatambal na natin ito ay magiging taos puso. So wala na siyang gitling. Taos puso. So meaning tao, puso is heart. Pero kapag pinagtatambal natin nagiging taos puso ang pasasalamat, meaning kinasing-kasing. So wala na hatagi unsa tao ba basta ang kahulugan ay taos puso kanang kinasing-kasing nimong pagbati, paghatag. Next, tambalang di ganap o karaniwang tambalan. Nanatili ang kahulugan ng dalawang salitang pinagtatambal sa ganitong uri ng tambalan. So meaning, ang dalawang salitang pinagtatambal dito, wala mautro ang kahulugan. Ano ang kahulugan nila sa kanilang sa mga salitang ito kapag pinagtatambal na maupag gihapon ang iyang meaning? Okay, halimbawa, batang gubat. Okay, yung batang gubat, yung mga bata na nasa gubat. Agaw buhay, meaning nagtinga, no, between life and death. So, mo na ibot ipasabot. Agaw dilim, kanang kilom-kilom. Panik, panahog, saka, kanaog. Taong bundok, yung mga tao nasa bundok. Ahas tubig, yung mga ahas nasa tubig. Okay. So, kana siya, kasagaran sa tambalang di ganap, ay pinaghihiwalay ng gitling. Kana. So, dali na kayo na tumailhan nga tambalan di ganap o karaniwang tambalan dahil sa mga gitling na ito at wala na otro ang meaning. Next, pagbabagong morphoponimiko. Sa pagbuo ng mga salita, anumang paraan ito, nagkakaroon minsan ng mga pagbabago dahil sa impluensya ng kaligiran ng ponema sa kanyang kapwa ponema. So ang nag-influence dito ay ang ponema sa kapwa ponema. Anumang pagbabagong ito ay tinatawag na pagbabagong morphoponimiko. Meaning, ang pagbabagong naganap sa isang salita dahil sa impluensya ng ponema sa kanyang kapwa ponema, anumang pagbabagong naganap sa isang salita ay tinatawag na pagbabagong morphoponimiko. May mga ponemang may kakanyahang o may impluensya sa mga katabing ponema dahilan upang ang pagbuo ng morphema ay magkaroon ng pagbabago.
ito ang tinatawag ng mga allomorph ng morphema. Ano yung mga allomorph? Okay. Ito ang mga allomorph ng morphema. So, ang mga allomorph na pang, sing, magsing, sang, mang ay maimpluwensyahan kapag ang salitang sinusundan nila ay nagsisimula ng da, dalarasata or BLRST. Ang pang ay magiging pan. Ang sing ay magiging sin. Magsing, magsin. Sang, san. Mang, man. At magiging ang pang, pan ay maiiba naman kapag ang sinusundang salita ay nagsisimula sa ba at pa. Ang pan ay nagiging pam, ang si nagiging sim, magsi nagiging magsim, sa nagiging sam, ma nagiging mam. Ang wala dili makita ani manatili siyang pang, sing, magsing, sang at mang. Isa pa ring halimbawa, no? Ito ay kalimitang mali kahit na mga teacher, kahit kami mga teacher na minsan malilito at hindi maipagkatwa o hindi mailihim na magagamit namin ito kahit mali ang pagbigkas. Okay, halimbawa, ang salitang labing. Kung ang kasunod dito ay dalawa. So, ang tinutukoy mo ay ang bilang na 12. So, 12. Kapag pinagtatambal, kapag sasabihin mong 12, mali ka. Dahil ang 10 ay magiging 11. Mauna nga ang tama is 12. 12. Mauna siya ang tama. Okay. Ang dalawang, kung mingon ka, ang tinutukoy mo ay 30. 30. Okay. So, dili ka mingon og 20. Kay P man ang kasunod, so ang imong isulti is magiging 20. Okay, no? Mao na ang tama. Halimbawa sa siyam. So, hindi mo 19. Hindi mo sa inon 10 siyam, mali, or 10 siyam. Ito ay 11 siyam. Nganong nahimo man siyang 11, ang 11 kay nagsisimula man sa S ang siyam. Kaya ang 10 ay nagiging 11. Kapag ito ay 17, so ang 11 kapag ito ay 17 na bilang ay kapag sabihin mong 17, sayop, mali. Dapat 17. Anong nahimo man siyang 11? Kay nagsisimula man siya sa pa. P. So ang 11 magiging 11. So, mao na siya diha. Okay, next. Okay, halimbawa, pang plus kuskus. Nagiging pang kuskus. Mao na siya. Pero, man siya, so, di siya pwede. DLRST man. Pang plus dikit. Nagiging pandikit. Mang plus bawas. Nagiging mam bawas. Dahil ang mang, B man ang gisundan. So, mahimong mam. Ang sing, nagiging simbango plus bango. Kay B man siya, so dili sa singbango or sinbango. Sim kay B man. Tulad ng 18, so manatili siya kay wala siya doon sa pinagpilian o nasa baba. Ang mga ito ay manatili ang pangsing, kasing, sang, mang, 10 manatili. Kung dinhi nagsugod ang mga word na gisundan anang mga allomorph ng morphema. Okay, uri ng pagbabagong morphoponimiko. Una, asimilasyon. Ang punimang ng sa mga panlaping pang, mang, sing, ay nagbabago depende sa unang tunog ng salitang ugat. So dito makikita natin ang allomorph ng morphema. Okay, anumang salita na nabuo ay tinatawag na asimilasyon. So, halimbawa, pang plus dikit, nagiging pang dikit, so asimilasyon. Pero, uriin natin ang asimilasyon. Ang asimilasyon ay may dalawang uri. Ito ay ang asimilasyong ganap at asimilasyong partial o di ganap. Unahin natin ang asimilasyong ganap. Kung nagbago ang baybay ng salitang ugat,
Halimbawa, ang salitang takip. Okay, ito ay galing sa salitang takip, salitang ugat na takip. Okay, pang plus takip, ang nabuong salita is nagiging pantakip. Bakit pantakip? Dahil ang takip ay nagsisimula sa T, ta. Kaya ang pang ay magiging pan. So, kana siya, asimilasyon. Atong gipangita asimilasyon ganapan, so dito tayo. So, pantakip meaning pantaklob. Panakip. Kapag ang salita dito ay maiiba pa, magiging maasimila pa sa ibang paraan, ito ay tinatawag na asimilasyong ganap. Ngano siya, kano siya sa mahimong ganap? Magiging ganap siya basta hindi nagbabago ang meaning. Halimbawa, sa salitang pang, salitang tali, plus panlaping pang, nagiging pantali. Okay, asimilasyon. Nagiging ganap, panali. So, pantali, panali, wala mautro ang kahulugang tinutukoy, kaya nagiging ganap. At hindi lahat ng salita sa asimilasyon ay magiging ganap. Laba, tabas. Mang plus tabas, nagiging mantabas. Magiging ganap, manabas. Pang plus palo, nagiging pampalo. Anong pam? Kay piman. Nagiging pamalo. So, maoras yan, no? Ang mga salita ditong naasimila, magiging ganap kapag hindi nagbabago ang meaning. Mang plus pulot, mampulot, nagiging mamulot. Pang plus tuto, nagiging pantuto, nagiging panuto. Pero, kapag ang salita ninyong ibinigay is luto plus pang ay magiging panluto. So, diha ra siya taman. Dili siya pwede mahimong ganap. Kay wala mang panuto gikan sa panluto. Ang panuto ay galing sa pantuto. Okay, no? So, halimbawa pa rin sa salitang mang plus salitang ugat na bansa. So, magiging pang plus salitang bansa ay nagiging pambansa. No? Ang nabuong salita ay pambansa. Okay, pambansa. So, diha ra siya taman. Kasi walang salitang pamansa. Okay, so hindi siya maaaring gawing asimilasyong ganap. Hanggang partial lang siya. No? Kani diri mo ni gitawag partial. Kaniing pangapanaki, panali, manabas, pamalo, mamulot, panuto ay mga salitang o mga asimilasyong ganap. Okay, so ngayon natin. Asimilasyong partial na napili naman ang baybay ng salitang ugat. Pang plus bura, pambura. Mang plus hakot, manghakot. Dili pwedeng manhakot, dili pwedeng mamhakot. No? Ang pang plus bura ay nagiging pambura. Pero dili siya pwedeng pamura. No? So hanggang asimilasyong partial. So ang mga salitang pinagtatambal ng mga allomorph at salitang ugat, pag nabuo diri, unsa imo nabuo mo na gitawag og asimilasyong partial. Pero kapag pwede pa siya, gawan pa ng ibang pagbabago, kaya iyon ang tinatawag na asimilasyong ganap. Tulad ng salitang tuli. Plus panlaping pang ay nagiging pangtuli o pantuli. No? Pantuli. Pantuli. Ay maaari naman siya nagiging panuli. So, naa siya'y ganap. Itong pantuli partial at pwede siyang magiging ganap, hindi magbabago ang meaning. So, kaya yon. Pero, ang mga ito ay hindi na siya, wala na siyang pangwali, panwali o mangwali, wala. No, kaya manatili siya sa asimilasyong partial. Okay, next, pagkawala ng punima o pagkakaltas ng punima. So, ang mga salita o ang mga punima ay mawawala kapag ito ay nilagyan ng hulapi. No, hulapi meaning sa hulihan makikita. So, halimbawa ang mga punimang patinig na a, e, i, o, kapag nilagyan ng hulapi ay mawawala o makakaltas.
Bili plus han, nagiging bilhan. So, ang punimang i dito ay nakaltas. Dama plus hin, damhin, nakaltas ang punimang a. So, tandaan ninyo ha, kapag ang punimang patinig ay nasa huli, nasa ulihi, ulahi, ang punimang a, e, i, o, u, kapag nilagyan siya ng hulapi, ay makakaltas tulad ng mga halimbawa dito, sunod plus hin. So, nagiging sundin. Kaya ang o, sunod sa di, kaya nakaltas. Okay, next. Pagpapalit ng punima o pagbabago ng punima. Nagiging ra ang punimang da kapag ang sinusundan ay patinig na a, e, i, o, u. Ang ra, nagiging ra ang da. So meaning, mula sa da, okay, mula sa punimang da, nahimo siyang ra. Kung ang gisundan niya, nagtapo sa patinig na a, e, i, o, u. Okay, kana. So, halimbawa, sa salitang ma plus damot. So, ang a ay patinig, ang sinusundan niya ay da, katinig, kaya ang da ay nagiging ra, mao nang nagiging maramot. Ma plus dami, dahil ang a ay isang patinig, ay magiging, ang da ay mahimong ra. Tulad ng tawid, nagiging tawiran, tawidan. Pagpapalit ng punima na may punimang napapalitan din ng ibang punima tulad ng o at u. Kapag ang huling patinig ng salita ay o at hinuhulapian, ito madalas na nagpapalitan ng u at o. Halimbawa, laro plus e nagiging laruin. O, ang baybay niya ay na mula sa o ay nagiging u. Apoy plus an, apuyin. So, karaniwan, mag-iiba, magpapalit ang punima kapag may mga hulapi, yung nilagyan na nilalapian sa hulihan. Okay. Then, ito, ang ha at na, sa ilang pagkakataon, nagkakaroon din ng pagpapalit. Halimbawa, tawa plus ha, nagiging tawanan sa halip na tawahan. Wala namang tawahan, kaya tawa plus han, nagiging tawanan. Ang e at i ay nagkakaroon din ng pagpapalit ng punima. Ang e ay nagiging i at may linker na n na ikinakabit dito. Tulad ng lalaki plus in, lalaki, nagiging lalaking lalaki. So, ang e ay nagiging I dahil sa linker, no? Na ay linker din nga n. Mana. Babae plus na nagiging babaeng babae. Next, metathesis. So, sa metathesis, ito ang pagpapalit ng posisyon. Sa uring ito, nagkakapalit ng posisyon ang punimang tulad ng mga salitang ugat na nagsisimula sa la at ya. Diba? Kung nakakulong ng Bergios ganito, tunog, hindi babasahin ng L, kundi la at ya, ay gitlapian ng in. Kaya masasabing nagkakapalit ng posisyon ng e at in at ito'y nagiging ni. Halimbawa, ang salitang yakap, ang salitang ugat na yakap ay nagsisimula sa punimang ya. Kaya ang panlaping in, kana, ay magiging ni. Ni yakap ang nabuong salita. Dahil wala namang inyakap sa Pilipino. Yaya, ang yaya ay nagsimula sa tunog ya. Kaya ang in ay magiging or nagiging ni. Kaya nahimong niyaya. So, yan ang tinatawag na metathesis, no? Akong balikon, kapag ang salitang ugat nagsisimula sa la at ya, ang panlaping in ay magiging ni. Tulad ng yakap, nagsisimula sa ya, ni yakap. Ang salitang yaya, nagsisimula sa ya, nagiging ni yaya. Tulad din ng salitang lagay. Okay, no? Salitang lagay. Okay, ang salitang lagay ay nagsisimula sa la.
L. Kaya ito plus panlaping in ay magiging nilagay. Hindi inlagay kasi walang inlagay sa Filipino. So mapapansin pa rin natin na ang salitang iyan ay nasa metathesis. Kung may mga salitang nakakaltas na wala, na delete ang ponema, nagkakapalit ng posisyon ang ponema at may pagdaragdag ng ponema. Halimbawa, tanim plus an, nabuo o asimilasyon ang salitang taniman, nagiging tamnan, metathesis na ni, no? So, kani siya, una is asimilasyon, na-asimila ang salita. Ngunit, pagdating dito, ito ay metathesis. Okay nga naman, tanim plus sulaping a, nagiging taniman. Pag metathesis na, ay nagiging tamnan. So, nagkaroon ng pagpapalit ng posisyon ng ponimang ma at ponimang na. At nakakaltas ang ponimang i. Okay, so, metathesis. Next, aptan. Ati plus an, nabuo ang atipan. Nagiging aptan, metathesis. So, mapapansin natin, nagkakapalit ng posisyon ang ponimang pa at ta at nakaltas ang ponimang i. Halik plus an, halikan. Ngunit, nagkakaroon ng salitang okay, silid plus an, silidan. Nagiging sidlan. So, mapapansin natin, ang ponimang da at la ay nagkakapalitan. Pariho sa tanim plus an, taniman nagiging tamnan. So, metathesis. So, kung balikan natin, ang metathesis, mayroong nakakaltas ang ponima ng ponima, nagkakapalit ng posisyon, may nadagdag na ponima. So, maliban sa okay, yan lang po sa pagbabagong morpoponimiko. Salamat po, salamat. At kailangan ninyo itong pakinggan at sundan ang aking discussion. May mga, may babasahin naman kayong ipinost ko sa group chat natin o kaya sa Google Classroom. Yun ang inyong sundan para hindi kayo malilito sa paksa at pag-quiz natin ay kayo ay makasagot na. Okay, thank you.